Kumusta ba ang naging first night ni Marjo dito? Mataas na po yung araw at na test na natin kanina siyang ilabas mga langga at gusto kong kita sa inyo na itong si Marjo ay nagiging maganda yung kanyang first night dito. Iba po yung kanyang tawag doon, iba yung kanyang asal compare po dito. Ito hindi ito masyadong pupunta ng malayo. Pero ito, sasama po siya sa mga native goats ko kahit saan pupunta. Yun yung ipinag-aalala ko kasi wala po siyang tali, wala po siyang necklace, yun po. At saka baka mawawala siya. Kaya kanina po ay hinanap natin siya doon sa may bundok area at saka nilagyan muna ng pansamantalang tali sa liig at pinasok doon sa kabila sa fence area po natin. Tsaka nagbigay po tayo sa kanya ng iba't ibang kasing pakain. Ito ba daw naman na langka. Pero yung pinagkaiba po niya talaga diyan dito napakalakas po niya sa napier grass. Yun po. Kaya ito, maaga pa yung busog na busog po. Yung napier grass niya hindi naubos kasi ginawa natin yung bagong feeder yan dyan sa loob kanina lang, mga 1 hour ago. Kasi hindi po sila pwedeng magsabay dito sa loob nitong ni Abishag. Kasi paminsan-minsan nagsusuwagan sila, walang papatalo. Hindi naman sila kagaya ng mga native goats na talagang on fight talaga na grabe. Pero yung problema lang, hindi po sila talaga magkakasundo na parang magkakapatid. Kaya it's better na separate sila ng selda. Kaya ginawa natin kagad-agad yung feeder na yan. So, ayun. Nagsama rin sila kanina doon sa loob ng fence area natin mga langga. At saka dahil first day pa lang nilang magkakilala ngayon, pang second day pa lang, yun po, nagpapamiliarize sila sa isa't isa. Pero ito lang nagandahan ko sa kanya, hindi po siya nanibago. Wala pong nangyaring nanibago sa kanya. At sa experience ko po dito kay Marjo, mas po siya sa tao, mas hindi po siya mas mailap compare po dyan kay Abishag na pag ginawak-hawakan mo parang hindi niya gusto, parang ayaw niya kasi hindi ata nasanay sa paghahawak-hawak ng amo niya mula noon. Pero ito, naghahanap talaga ng amo. At saka na-confirm po natin sa Sir Agri Adventures na F3 rin po siya talaga na bower. Kaso hindi po hindi po siya pure na bower, parang may dugo rin siya ng Anglo-Nubian. Yun yung sabi, kaya tingin ko pa lang sa tinga pa lang nilang dalawa may pagkakaiba kahit na pareho po silang F3. Pero gayon pa man po, ang ganda ng hugis ng kanyang katawan, bilugin talaga basta mga bower na ito. At hindi na po tayo nag-alala kasi nga po malakas po silang kumain sa ngayon, malakas na malakas. Kaya maaga pa magti 10 o'clock in the morning pa lang tayo, busog na hindi na nga kayang ubusin yan yung napier grass na yan. Wala po tayong bagong plantation yan, pero magkaroon po tayo yan sa coming rainy season na ito dyan sa kabila. Pero marami po tayong pagkukunang napier grass ngayon doon sa sa farm ni Sir tawag doon Sir Jong. Kasi siya wala naman siyang kambing. Sa katunayan po, ito dito sa sako, mayroon pa tayong napier grass dito. Mga 3 days na po na nakuha ito, hanggang ngayon nasa half pa lang ang napakain ko sa kanila. At much better pala kung yung napier grass ay hindi bago. After 2 days, 3 days, 4 days mo ibibigay sa kanila, mas gusto pala nilang kainin, mas mabango daw sabi ng iba pag ganun na. Kasi medyo nabawasan na ng konti yung water content sa dahon, na yun yung nagpapalabas minsan sa dahon ng hindi masyadong magandang amoy. Kaya yan po, first night na dito, okay na okay po siya. First night niya. At dahil maganda yung kanyang performance sa first night dito, mga ka-agri, masasabi natin na pag nasanay na po siya dito at mahit po siya, malamang hindi masyado tayong mahirapan sa kanya. Kasi nga po siya, sabi ko nga sa inyo, malakas po siyang makipag-abulan sa mga native na goats po natin. Pero napansin ko rin po, pag tamaan na po sila ng sikat ng araw, hindi po sila makakatagal talaga sa sikat ng araw. Naghahanap po talaga sila ng bubong. Yun po. Maghahanap po sila ng silungan talaga. Kaya mamaya konti, after lunch, kung maging
maganda pa rin yung yung sikat ng araw na hindi masyadong mainit. Ilalabas pa rin natin yan, i-pre-rinse po natin yan. Kasi yung ibang mga kambing natin na mga baby doon sa kabila, yan po. Nasa loob sila ng fencing area at dyan lang kinukumpay kasi maliliit pa yung mga baby, 4 po yan sila. Sakay tatay ko po yan dyan. So, pag sila dito, i-range mo dito sa labas, hindi na rin sila pupunta ng masyadong malayo. Yung ibang kambing natin dyan sa kabila, dyan po, na andyan po sa pastol, naka-free range dyan. Hindi naman pumupunta ng malayo. Diyan, dito naman sila lilibot-libot. Pero yan talaga pala yung tawag doon, nature nila. Hindi po sila makakatagal sa masyadong init. Maghahanap po talaga sila ng silungan. Gaya rin po sa ulan, hindi po sila kayang nilang magtagal talaga sa ulan. Gaya rin po ng mga native goats natin. Kaya the more na ma-studian natin yung kanilang mga characteristics, the more na maging maalaman natin talaga kung anong dapat gawin sa kanila, mga ka-agree. Panalangin natin hindi po sila magkakasakit, at saka sakaling magkakasakit na rin, malaman natin yung dapat gawin para po maging successful po tayo sa pagpaparami sa kanila. Dahil ito sila 2 doe na ito, yung ating back na pwedeng magamit talaga doon kay Sir Agrian Adventures, malakas po yun, si Doro. So, it is our prayer na sana ay magiging productive po sila para makabawi naman po tayo sa mga puhunan natin sa kanila. Ang laki na kasi ng puhunan pag ganitong mga matataas na uri ng lahi. Yun, lakas ng ininom nito si Bishag. Yan po. Siya kanina, pagpasok po dito, grabe siyang uminom ng tubig. Ang dami niyang inom ng tubig. Sana yun, positive effect po yun na magiging malakas yung kanilang katawan talaga. Basta palagi po silang umiinom ng tubig. Kahapon naglagay po tayo ng vitamins sa kanilang mga tubig para na ma-maintain po natin yung kanilang kalusugan. Powdered vitamins po na binili po natin, mura lang po naman. Pero iba talaga itong hugis pa rin ng katawan ni Kalahari Red Abishag dito sa kay Marjof. Kasi itong nanay niya, kasi nga sinabi na natin Kalahari Red, tatay niya ay pure blood na Boer, kaya F3 po ito siya. F2 po kasi yung nanay. Pero ito hindi ko na alam kung anong tatay at saka nanay nito. Pero basta sabi pa sa atin F3 talaga ito, F3. Pero more siya sa Anglo, sa Boer at Anglo, parang bowang po yata. So yan, wala silang gagawin, kakain at saka magpahinga lang, kakain at pahinga. So successful po yung first night at first day po ni Marjof dito, mga ka-agree. Yan, ganda ng katawan niya talaga, bilugin talaga. Gaya nito, ang ganda talaga ng katawan, mga 30 kilos to ito yung sabi nila sa amin kahapon na baka mas malaki tuloy ito. Pero nung dumating dito, hindi. Mas malaki pa rin itong si Abishag. So mga kameme, maraming salamat Nag-update po tayo sa inyo ng first night, first day dito nitong si Marjof. Ang bago nating F3 na alagaan na dito. Na pet po dito na kambing. Salamat po tayo, malakas kumain. At habang may ipapakain po tayo, walang problema, maghahanap po tayo kasi hindi na pwede itong alagaan ng gaya lang ng ng free range, all free range na native natin kasi po mataas na pong klaseng uri ng mga kambing ito. Currently po yung mga native natin wala, andun lang sila sa labas. Kahit saan sila pumunta, pinapabayaan lang natin kasi enclosed naman yung area natin. Mamaya-maya po mga 1 o'clock, 2 o'clock, yun po, uwi na lang sila kusa dito. Uwi na yan, andyan na yan sa labas, andyan na yan sila sa palibot nitong ating goat house. At ayun, pinapapasok na lang natin sila dito para makakauwi na. Ay, ganun na talaga po, na training na po talaga sila ng ganun. Pero iba itong ating mga matataas na uri ng kambing. Hindi po pwedeng ganun, na ganun lang talaga. Maybe kung mayroon tayong enclosed area na free range area na talagang hindi masyadong malapad at saka may shade po, pwedeng ganun. Pero dahil wala dito yung shade nila, mas mainam na dito na lang at saka naka-close yung kanilang mga gate kasi yung mga kambing natin from time to time umuwi dito wala sa oras. Papasok yan sila dito kasi kakain din sila ng kumpay dito sa loob. Kakain din sila kaya yan baka magsuwagan pa sila. Yun yung hindi natin inasahan na mangyari kasi hindi po magandang mangyari yung ganun.
mas mabuti nandito na lang sila. Yung ginagawa natin, hindi naman tayo po expert yun po. So umaga pinapalabas po natin sila. Pag maganda yung panahon, at sa hapon pinapalabas na rin po natin sila. Pero pag hindi na po maganda yung panahon, dito na lang sila talaga sa loob. Yun, maraming salamat again. This is your friend Agritechnics TV. Update still on our hybrid goats po dito. Hanggang sa muli, bye-bye na. God bless us all. Maraming salamat po mga kameme. Successful ang first night and first day ni Marjo dito sa ating area. Unlike that one, it takes her 6 to 7 days na naka-recover po. Yun pala ay may tama talaga yung kanyang mata na kung bakit siya nagluluha ng ganun, mga ka-agri. Continue eating lang sila. Yan. 1 to sawa. Pag naubos na mamaya, mayroon pa doon. Marami pa doon. God bless us all! All the dreams and be a part.
share